At yun nga mga agulong, may another customer na naman po tayo rito. Isang Raider 150. Naplatan nga po ang ating customer dito mga kagulong. Ang mangyari po dito, hindi po mahugot-hugot or matanggal ang kanyang pito kahit pinipwersa na po natin ng plies yan. Yan ang kapangitan po talaga sa mga alloy na pito. Wala namang problema kung magtatakip ka ng mga ganitong alloy. Basta alam mo lang din i-maintenance or paano rin siya linisin. Kagaya niya nangyari kay sir, naplatan lang po yan, napako ang kanyang gulong at hindi na nga po matanggal ang kanyang pinakapito rito. Ngayon, tatanggalin muna natin yung gulong, magbabaka sakali po tayo rito, baka naipit lang or something else na nangyayari sa kanyang pito. Ang pagbabaklas naman natin nito mga agulong ay dito na mismo natin tatanggalin yan sa kanyang mismong motor. Kasi nga po, flat nga po yan, hindi po natin mabubulkanize yan kung hindi po siya matatanggal dito. Sa mga ganitong trabaho ko mga agulong, kahit dito naglalagay po tayo ng sapin, lalong-lalo na po sa mga alloy na ganito. Sayang naman ang pintura ng ating customer. At para naman malaman ni customer na kahit hindi siya daily sa atin nagpapagawa o hindi natin kilala, masabi na niya sa atin na marunong tayong mag-alagang mga tireman. Paulit-ulit ko pong tinatapik sa inyo ito mga agulong sa kapwa ko baguhang tireman, magsapin na po kayo para kahit papaano matuwa naman sa atin si customer. Ano po, sa ganitong video na ito, marami po akong tinatapik sa ganyan. Ulit-ulit na lang po yan ang ginagawa natin dito. At ito nga po ang topic natin, kung bakit nga po nagkakaroon ng pagkahigpit ng pinakapito sa kanyang takip mga agulong. Ang ginagawa dapat mga agulong, ang maintenance po niyan, weekly ka magtatanggal ng pinakapito kahit hindi mo hanginan. Nagyan mo lang siya ng mga langis or something else na pampadulas, kagaya ni grasa, gaya na lang ni WD-40 Anteras, di ba? Pag inisprayan mo po yan, matatanggal yung mga bukbok, lalong-lalo na sa mga alloy. Dito nga mga agulong, hindi na nga po talaga natin makuha ito. Ang nangyari po kasi talaga rito ay nag-fix na po yung pinaka-trade niya. Yung trade ng pinakapito natin at trade ng pinakatakip, nagkaroon na po siya ng reaction or bukbok. Opo, nagkakaroon po yan ng bukbok sa katagalan. Kasi po, pag nababasa po ang pinakapito natin, umaakyat po dun sa mga trade ng ating pito. Kaya po nagkakaroon siya ng reaction or namumuo na po yung mga bukbok na tinatawag natin sa alloy. Kung baga sa sa bakal, kalawang. Sa alloy naman po ay bukbok kung tawagin. Sa pagtatanggal nito mga agulong, wag na wag mong gagawin ito, yung pupukpukin mo po yung pinakapito. Okay lang po yan kung magsang ating ginagawa dyan. Ito ay alloy. Alam naman natin yung mga alloy na rimset, malambot po yan. Matigas po ang pinakapito nito dahil tanso po ang mga pito ng ating mga tube. Ang kailangan po dyan ay kung maaari, grinderin mo para mapaalwan ang ating trabaho. Wag na wag mong pupukpukin yan. Baka magalit sa'yo si customer. Kasi mangyayari po dyan, pinukpuk mo yan, ang pinaka-rimset, madideform po ang pinakasuotan ng pito. Or baka siya magkaroon ng lamat. Ito nga po mga agulong na tanggal na nga po natin sa pamamagitan ng grinder. Vulcanize sana ang mangyayari dito. Ang nangyari, nagpalit na po ng interior dahil lamang doon sa pinakapito na takip na nilagay ng ating customer. Matagal na po daw kasi yan, hindi niya tinatanggal. Mga almost pagkakabit pa lamang ay hindi na po natanggal ang pinakatakip ng pito niya. Ngayon, hindi na po natin mareremedyohan yan dahil yung pito ay bali na po. Sa pagkakabit naman ito mga agulong, dito ko na lang din po gagawin. Yan po. Marami naman na gumagawa nito mga agulong na dito na lang po nagpapalit. Pero may mangilan-ngilan pa rin na tinatanggal po talaga yan ang kanyang rim. Ito si customer, ayaw niya rin po talaga patanggal ang kanyang rim dito sa kanyang motor. Gawa ng yung pinaka-rubber damper niya ay nakaremedyo na or lagas-lagas na. Wala pang budget si customer. Hindi naman lagas-lagas. Sabi niya may mga sapi po daw kasi ang kanyang rubber damper dyan. Mahirap daw ibalik. Kaya nga po sabi niya sa akin, kung maaari dito muna lang ilagay ang interior dito mismo sa motor. Ang tanging sagot ko lamang sa kanya, yan naman po talaga ang ating gagawin dyan. Pagdating naman dito sa kanyang pinaka hindi po natin maipasok gawa ng yung pinaka
spacer ng kanyang boa ay nalalaglag po. Ganito naman po ang diskarte dyan mga agulong. Kumuha lang po kayo ng Phillips screw. Wag po flat screw kasi pag flat screw sumisingit po yan, baka magbara po tayo dyan. Ang kailangan mo lang naman po dyan ay mapa-align po yung pinaka-spacer niya doon sa ehe na ipinapasok natin. Nalalaglag po kasi yung pinaka-spacer niyan kaya makunat. Ang ginawa po natin dyan, gumawa po tayo ng Phillips screw para ma-realign natin ang pinaka-spacer at maipasok natin ng maayos. Maraming nahihirapan ding tireman dyan sa pagbabalik niyan. Diba? Ako, danas ko po yan, kaya sinasabi ko sa video na ito na maraming nahihirapan. Kagaya ko noon, hirap po ako, hindi ko alam ang diskarte kung paano gawin. Kaya nga po sinishare natin to kung paano natin gawin or paano natin mapadali ang ating trabaho sa pamamagitan lang ng ganong diskarte. Dito mga kagulong, nilalagay na nga po natin yung bagong pito. At malilate nga po itong ating customer. Sabi niya sa akin, kung kakayanin ba ng 15 minutes. Sabi ko, mas matagal na po yung kung 15 minutes. Makakapasok pa po kayo sa inyong trabaho dahil hindi naman na tayo magbubulkanize dito. Magpapalit lamang tayo ng interior. Yan, naikabit na nga po natin ang pinaka-interior, ang pagkakabit naman sa mga ganitong rim set or mga pinturado ay inuugali ko naman po na hindi na po siya sisikwatin sa pagbabalik. May nag-comment sa akin, sinisikwat ko rin naman daw. Opo, nagsisikwat po tayo sa pagtatanggal. Wala namang magaling na tireman na magbabaklas ka ng gulong na hindi mo sisikwatin. Wala pa po akong nakikita niyan. Talagang sisikwatin po natin sa pagtatanggal nun. Sa pagbabalik, make sure lamang po ang ating mga gulong ay nasa magandang kondisyon or nasa tamang posisyon ng kanyang rim para malambot lang po natin ma-install ito. Minsan kasi yung pinakalabi ng gulong kumakalso na dun sa pinakayantas at matigas po siya, ibalik sa kamay-kamay lamang. Make sure lang po nasa center po lahat ng naipasok nating gulong para may kabit natin na walang sikwat ito. Hinahanginan na nga po natin ito mga agulong. Maraming salamat nga po pala sa pananatili sa aking video. Kung nagustuhan mo naman ito, bigyan mo naman ako ng isang like dyan. At kung sakasakali, share mo na rin para mga kapwa natin na hindi pa alam ang diskarte about sa mga ginagawa natin, ay maabot din nila ito at malaman din nila kung paano ang diskartehan sa ganitong trabaho. Magpapasalamat na rin po ako sa mga new followers, sa mga old followers ko, sa Top Fan, Rising Top Fan, sa mga nag-share ng aking upload. Salamat po sa inyo, nakakataba ng puso. Hanggang dito na lang.